baguhin. Kapag hinayaan natin na ang Diyos ang mamuno sa ating buhay, malalaman at automatically daw po gugustuhin natin, nanaisin natin ang kanais-nais at ang kalooban ng Diyos kapag tayo ay nag-surrender sa Kanya. Sa paraang ito, tayo ay may tagumpay na ma-overcome ang mga temptations na ating nararanasan sa ating buhay. At bilang pagtatapos po, aking pong nais muling idiin. Ang tukso, alalahanin natin, may malaking epekto sa ating buhay Kristiyano. Yan po ay challenge sa atin araw-araw. Maaaring hindi na po talaga natin napapansin na tayo po pala ay nadadala na. Hindi na natin napapansin ang ating mga sarili. Hindi na natin masyadong binibigyang pansin kasi isip natin ito na yung normal. Pero yun nga po, ito po ay may malaking epekto sa kung paano tayo mamuhay, sa ating relasyon sa Panginoon, at sa pananampalataya na mayroon tayo. Di ka po pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan ay pakiramdam niyo po kayo nalalayo sa Panginoon. Hindi po maganda ang pakiramdam, parang pakiramdam mo ikaw ay disconnected sa Kanya. Lalo na kapag hindi ka po nag-e-effort na talagang baguhin, na ma-overcome yung tukso, yung temptation, or yung sins na patuloy na umaano po sa inyo. Yan po ang nangyayari kung tayo ay magpapadala sa tukso sa ating buhay. Kung kaya't muli, atin pong ulitin, ang ating pong napag-aralan, ano nga po ano yung mga magagawa natin upang malabanan ang tukso. Tayo po ay magbantay, manalangin, watch and pray. Gamitin po natin ang salita ng Diyos. Napaka-powerful po ng Bible. Labanan natin ang tukso. Huwag nating hayaan na tayo ay madala lang palagi. At lubos na italaga ang ating mga sarili kay Kristo. Wala yung lahat kung hindi natin fully isusurrender ang ating sarili sa Panginoon. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas na ma-overcome ang temptation. So, nawa po ang mensahe na ito na napakaiksi na ibinigay po ng ating Panginoon ngayong araw ay patuloy na magbigay kalakasan sa